Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. At kahit anumang panahon,
mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Bisa pa at kahit anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Ang pag-ibig mo ay sapat, ang pag-ibig mo ay sapat, wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Ang pag-ibig mo ay sapat. Come on, church, awitin mo ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig mo ay sapat, wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Bisa pa, wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Mga kapatid, mga magulang, tayo na mananampalataya sa Panginoon, panghawakan natin sa mga ganitong bahagi o panahon ng ating mga buhay na dumaranas tayo ng pagsubok, na handyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Na handyan ang habag, hindi nawawala ang presensya ng Diyos ang palaging sumasama sa atin. Kung tayo ay makasalanan pa, inibig niya tayo. Walang hinihintay na kapalit. That's why right now, huwag kang mawawalan ng pag-asa, dahil ang pag-ibig, ang habag ng Diyos ay malalim, malawak, hindi kayang bilangin, hindi kayang ikumpara sa kung ano man ang naririto sa mundo. Higit na makapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig. Kaya minsan pa, awitin natin, wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Wala nang hahanapin pa, wala nang aasamin pa, kung ang pag-ibig mo ay sapat. Amen, amen. Ating palakpakan ng Panginoon. God bless.
Purihin si Yahweh, buong puso siyang pasasalamatan. Aking pupurihin sa gitna ng bayan kasama ng mga lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na pakadakila, mga nalulugod sa Kanya, lagi itong inaalala. Lahat niyang gaway dakila at wagas. Katuwiran niya ay hindi magwawakas, hindi maaalis sa ating gunita. Si Yahweh ay mabuti't mahabaging lubha. Sama-sama po nating awitin ang awit sa pagpupuri at pagsamba. Joyful, joyful, we adore thee. Masayang sinasamba Diyos ng walang pag-ibig. Araw kang mainit na buhay ng pusong malamig. Sa lungkot ay tumawid, alinlang ay mawiin. Ilaw ng buwan di magmaliw, liwanag kami muli. Walang sanlilik mo sa lupa, langit ay saksi. Mga bituin, mga angel, awit sa'yo'y papuri. Bukid, lugar, mundo, parang halaman karagatan. Muli ng ibon at magis, kami sa'yo'y magdiwang. Ikaw ang nagmamatawad, pala'y lagi mong gawan. Malong ng buhay mapalad, bigay ay isang dagat. Diyos Ama, Kristo may aral, naming mga kaibigan. Nang amin lang maranasan, kagalakan mo't banal. Nang tao'y magsianib sa hukbong buhawi, sundin ang amang pag-ibig nating magkakapatid. Sulong laging mag-awitan, magwagi sa labanan. Aming Ama at aming Panginoon, pinupuri ka namin at nasasalamatan sa buhay at kalakasang kaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa dakilang pagkakataong ito na sa kabila ng kalagayan ng aming pamahalaan, kalagayan ng aming bansa, sa kabila ng kalagayan ng aming kapaligiran, na kami mayroong takot, kami patuloy na nagtataas ng aming mga tinig sa iyo upang kami magkaroon ng kapayapaan sa aming mga puso. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng pananambahang ito, bagamat hindi kami nagkikita-kita, subalit ang iyong presensya, Panginoon, ay aming nadadama, sapagkat hindi mo hahayaan ang lahat sa amin na hindi magkaroon ng pagkakataon na manambahan sa iyo sa pamamagitan ng mga kabagong pamamaraan. Panginoon, dumadalangin po kami sa iyo na naway ang bawat isa sa amin ay maging handa ang puso, maging handa ang aming kaisipan na tanggapin ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong anak na iyong gagamitin. Panginoon, aming dinadalangin na sa iyo na naway amin pong maunawaan sa buhay ang iyong mga salita na aming maririnig. Dinadalangin po namin sa iyo ang lahat ng mga kabilang sa gawain ito at aming idinadalangin sa iyo ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng nanonood, saan man sila naroroon, Panginoon. Dinadalangin namin sa iyo na naway madama ng bawat isa sa amin ang iyong
banal na presensya. Palawagin mo at palawakin ang aming mga pananampalataya. At nawa, Panginoon, ang kapayapaan mo ay laging sumamin. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. 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 Ang ating sagutang pagbasa ay matatagpuan po sa Aklat ng Efeso, Kabanatang 5, talatang 15 hanggang sa 20. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lahat, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. The Membership Vow. Ako ay isang Metodista na aking ipinahahayag si Hesukristo bilang aking tagapagligtas at lubusang magtitiwala sa biyaya ng Diyos at mangangakong maglilingkod kay Jesus bilang aking Panginoon, na ako'y mananatiling tapat na kaanib ng banal na iglesia ng Panginoong Hesukristo at maglilingkod bilang kinatawan ni Kristo sa mundo, na ako'y mananatiling tapat sa nagkaisang Iglesia Metodista at aking gagawin ang lahat sa abot ng aking makakaya upang palakasin ang kanyang ministeryo, na ako'y tapat na makikibahagi sa mga ministeryo sa pamamagitan ng aking panalangin, aking pagdalos sa lahat ng gawain, aking pagkakaloob ng ikapu at mga handog at paglilingkod, na aking tinatanggap at ipinahahayag ang salita ng Diyos, ang kanyang ebanghelyo ayon sa pagkasulat nito sa luma at bagong tipan, na magpapatotoo sa mga ginawa ng Diyos sa aking buhay, lalo na sa aking tinamong kaligtasan, na aking lalabanan ang lahat ng kapangyarihan ng kasamaan, na itatakwil ang kasamaang nagahari dito sa daigdig. Natatanggapin ko ang kalayaan at kapangyarihang galing sa Diyos upang labanan ang kasamaan, kawalan ng katarungan at pang-aabuso. Ako ay isang Metodista. Ito ang aking panata at gagawin sa tulong at gabay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng walhati sa pagkalinga mo sa mahabang panahon. Naging tapat ka, O aming Panginoon.
sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Sa iyo, O Diyos, ang aming papuri. Sa iyo, O Diyos, lahat ng alhati. Sa pagkalinga mo sa mahabang panahon, naging tapat ka, O aming Panginoon. Mula sa aming lahat, buong pagmamahal, pasasalamat ng Ubando Sentral. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming Panginoon na nagsabing hayaan lumapit sa inyo ang mga bata, kami po ay dumudulog sa inyo upang ipanalangin ang mga bata sa aming pamilya, sa aming church at sa aming pong community. Maraming salamat po dahil kasama po namin sila sa pagsamba sa inyo. Salamat sa mga ministry na pinagkakatiwala niyo po sa kanila. Sa gitna po ng pandemyang ito, patuloy namin hinihiling ang inyong proteksyon sa kanila. Bigyan niyo po sila ng malakas na pangangatawan. Tulungan niyo po silang maalala na inumin yung kanilang mga vitamins. Pagpalain niyo po ang kanilang mga magulang, ang kanilang buong pamilya. At tulungan niyo po kaming mag-ingat laban sa sakit na kumakalat sa aming lipunan. Nihiling po namin na tulungan niyo po sila at ang mga magulang na mag-prepare para po sa panibagong start ng school year. Bigyan niyo po sila ng kailangan po nilang gadget at internet para makapag-aral po sila ng mabuti. Inihiling po namin na bigyan niyo po sila ng excitement, ng kahandaan. Tulungan niyo po silang gumising ng maaga para po sa kanilang nalalapit na school year. Inihiling po namin na tulungan niyo po ang mga batang ito na magkaroon po ng access sa Sunday School via Zoom ng aming pong church. Tulungan niyo po sila sa pamamagitan po na ito ay mas makilala ka at matuto tungkol sa inyong mga pangako at magagandang plano para po sa kanila. Nihiling namin na tulungan niyo silang maintindihan ang inyong katapatan, ang inyong kabutihan. Tulungan niyo po silang ma-appreciate, Panginoon, yung amin pong worship. Mas makilala ka sa pamagitan po nito. Amin po silang tinataas sa inyo at patuloy na hinihiling ang inyong pag-ibig, ang inyong proteksyon, ang inyong pagpapala ang sumakanila. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Ebanghelistang si Juan, Kapitulo 6, mga bersikulo 51 hanggang 58. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. Ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong mag-ibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Isinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa kanya.
Gayon din naman, ang sinumang kumakain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Purihin ang Diyos.
sugal ang hinirang sa bawat paghihirap mo. Ang liwanag at kakaningan ay natagpuan. Nang wagas mo pag-ibig aming Purihin po natin ang Panginoon, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa patuloy nating pagsamba, pagdakila, pag-awit sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy natin siyang itaas at pasalamatan sa araw pong ito. At kilalanin din po natin ang naging tagapagsilita po natin nung nakaraang linggo sa pagdiriwang po natin ng ating Bullpak Scholarship Sunday, ang ating pastor, si Attorney Cao. Dati rin po siyang POEA Administrator. Ganon din po ay patuloy tayong lumapit sa Diyos at ipanalangin natin ang pamilya Anyada at pamilya Capiral sa pagpanaw ng isa sa kanilang mahal sa buhay. Nawa ang kapayapaan ng Panginoon ang patuloy na sumakanila, ang kaaliwan na dulot ng banal na Espiritu ang maranasan po nila at maramdaman po nila ang yakap ng pagmamahal ng ating dakilang Diyos na nagbibigay ng sapat na katiyakan at kaaliwan sa buhay ng mga taong nagtitiwala at sumasampalataya po sa Kanya. Sa atin pong pagpapatuloy sa umagang ito, ang atin pong leksyonary ay matatagpuan sa John chapter 6, verses 51 to 58. Maraming salamat po sa ating Bible reader sa pagkakabasa po niya kanina na kung paano ang ating Panginoong Sukristo ay hayagang nagsalita sa mga tao patungkol po sa kanyang sarili. Nang sabihin niyang, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at ibabangon ko sa huling araw. At ito ang kaligtasan para sa buong sanlibutan. At dahil po dito, nagtalo-talo ang mga taong nakarinig nito, nagkanya-kanya sila ng salita. Bakit ganito ang sinasabi niya? Makakain ba natin ang kanyang laman? Maiinom ba natin ang kanyang dugo? Tinake po nilang literal ang sinabi ng ating Panginoon. At ang nakalulungkot, mayroon ding mga alagad niya na ganon din ang naging reaksyon at tumalikod sa kanya dahil sa mga salitang kanyang binitawan. Pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat meron siyang 12 alagad na tumindig na nagsabi na, saan po kami pupunta, Panginoon? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. At yun po ang ating pagbubulay-bulayan at pag-aaralan sa ating leksyonaryo ngayong linggong ito. Kayo po ay inaanyayahan kung sama-sama tayong dumulog sa isang sandaling pananalangin sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo manalangin sa ating Diyos. Dakilang naming Diyos, aming Ama, maraming salamat sa opportunity na muli kaming magsama-sama sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pagdakila ng iyong pangalan, O Diyos, sa pamamagitan ng teknolohiya mo na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pagpapatuloy sa paglago sa aming pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsambang ito, ng pananalangin ito, sa pagbubulay-bulay ng aming mga buhay sa iyong mga salita, O Diyos. At ang iyong lingkod na gagamitin sa linggong ito, gamitin mo po ng may kapangyarihan, Panginoon, pagharian ng iyong banal na Espiritu at dalhin ang iyong salita na may kalinawan at may hamon sa buhay ng lahat ng kasama namin sa pananambahan. Panginoon, abutin mo ang iyong mga anak na nasa kanilang tahanan, kaugnayin mo po ang kanilang mga buhay, palakasin mo ang kanilang mga espiritu, kung makasumpong ka na may mga karamdaman, O Diyos, katagpuin mo po sila. Dalangin po namin na sa pagbubulay-bulay namin ng iyong mga salita, masumpungan namin ang gabay ng iyong
banal na espiritu na malayang kumikilos sa aming mga puso, sa aming mga isipan. At ibabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Amen. Nung bata po ako, nagbabakasyon kami sa La Paz, Tarlac. Tagaroon po kasi yung mother ko, Kapampangan. Malapit kami sa tinatawag na Campo Santo o simenteryo. Kasunod po ng bahay namin, mga ilang bahay lang, ay simenteryo na. Kaya yung simenteryo po sa La Paz, Tarlac ay laruan po namin. Doon po ay located sa San Roque. At nung bata po ako, nakakakita ako ng isang puno ng malaking puno ng bayabas po na hitik sa bunga. Ang pinagtataka ko, bakit walang kumukuha ng bunga? Walang kumakain ng bunga na yon. Andun lang siya, malagong-malago, ang dami-dami, nangalalagdag ang bunga, pero wala pong pumupulot, walang kumakain. At nalaman ko po, yung puno pala na yon ay tumubo ng galing sa gilid o tabing-tabi ng isang nicho. Na ang sabi nila, kaya pala hindi nila kinakain yon, yung ugat daw nun ay nakaakap doon sa namatay sa libingan na yon. Kaya hindi nila kinakain. Kaya yung puno ng bayabas na yon ay maaaring yung kaluluwa, yung katawan o karugtong nung namatay na tao sa simenteryo. Sayang po, dahil sa ganung paniniwala. At dito po sa banal na kasulatan, nagkaroon din ng ganung paniniwala ang mga tao nang sabihin ng ating Panginoong Kristo na siya ang tinapay ng buhay at ang kanyang katawan ang tinapay at ang kanyang dugo ang inumin. Na kung hindi kakainin at hindi iinumin ang dugo na ito, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naghanintulad po siya nung panahon ni Moses na mula sa langit ay bumaba ang mana. Gayun din daw po ang sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na nanggaling sa langit. Yan po. At because of that, nagkaroon po ng malaking pagtatalo-talo sa mga taong nakapakinig ng kanyang salita at pangangaral. Tingnan po natin ang mga issues na siyang pagbubulay-bulayan po natin sa araw pong ito. Ang una po ay ito. Ang unang issue sa mga tao, kung babasahin natin yung John chapter 6, ay yung sabihin niyang, ako'y galing sa langit na bumaba dito sa lupa. Katulad nung tinapay na nandun sa lumang tipan sa panahon ni Moses. Nagtataka sila, kilala natin ang kanyang mga magulang. Alam natin kung saan siya nakatira, kung saan siya lumaki. Paano niya sasabihin na siya ay galing sa langit? Yun po ang unang-unang issue. Kaya po pasalamat tayo kay si Juan ay nagpakilala at nagpaliwanag kung saan talaga nag-originate ang ating Panginoong Kristo. Sa John chapter 1 verses 1 to 3, sa verse 14 at sa verse 18, sinabi po doon na nang pasimula ay ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Ang sabi pa doon, walang anumang bagay na likha kung wala siya. Kung wala ang Panginoong Kristo, kung wala ang salita. Kaya before po na ang Panginoong Kristo ay ipinanganak sa isang sanggol sa pamamagitan ni Maria dito sa mundo, galing po siya sa kalangitan, sa Ama. Kasama po siya ng ating Diyos Ama na lumikha ng lahat ng bagay sa mundo pong ito. At itong Diyos na ito na kasama ng Ama, sa verse 14, ang sabi doon, at nagkatawang tao ang salita, katulad ng kaluwalhatian ng Ama, at nakita namin ito, ang sabi ng mga alagad, na yung sabi ni Juan. Kaya po ang ating Panginoong Kristo, ang original place po niya ay ang kanyang Diyos o ang kanyang pagiging Diyos sa kalangitan. At kinlear din po ito ni Paul. Ang sabi si Paul sa Philippians chapter 1 verse 2, chapter 2 verse 5 and 6, sabi doon, magkaroon tayo ng iisang isip, ng iisang pananampalataya, ng isang paniniwala na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inaring maging kapantay ang Diyos, hinubad niya ito, nag-anyong tao, nag-anyong alipin, nakipamuhay na katulad natin. Ganyan ho ang ating Panginoong Kristo. At ang ating Diyos, mismo ang Ama, idiniklara siya na ito ang Diyos na aking anak.
Hebrew chapter 1 verse 8, ang ating Panginoon Kristo ay tinawag na Panginoon na ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailan-kailanman. Yan ang ating Panginoon Kristo. Yan yung hindi matanggap ng mga tao nung una. At kung minsan ngayong panahon ito, may mga tao pa rin na hindi naniniwala na ang ating Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Delikado po yung ganong paniniwala. Magiging katulad sila ng mga Hudyo. Sa John chapter 10 verses 25 and following, yung mga tao nagpuhuanan ng bato at babatuhin ng Panginoon Kristo. At ang tanong ng Panginoon, sa bakit niyo ako babatuhin? Anong dahilan? Ang sabi ng mga Hudyo, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Grabe. Talagang hindi mo maitatago ang kadyosan ng ating Panginoon. At hindi niya ito binawal. Ang sabi ng Panginoon bago pa ipanganak si Abraham, bago pa siya ipinanganak, natuwa na si Abraham Nakita na ang kanyang kaluwalhatian. Napatunayan na nabuhay na exist na ang ating Panginoon Kristo. And because of that, nagalit ang mga tao nung panahon niya. At nakalulungkot, sapagkat may mga taong hindi pa rin naniniwala na ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Huwag sana silang matulad kay Tomas. Naalala niyo si Tomas? Nung una siguro, paniniwala ni Tomas kay Kristo, tao nga lang kasi napako sa krus, tapos namatay pa. Pero nung nabuhay na maguli ang Panginoon Kristo, hinarap niya si Tomas. Ang sabi ng Panginoon Kristo, sumampalataya ka na, huwag ka nang maging hindi sumampalataya. Sabi ni Tomas sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko. Yun ang pananampalataya ni Tomas. At hindi nagalit ang Panginoon. Bakit mo tinatawag na Panginoon at Diyos? Hindi ako Panginoon at Diyos. Ang sabi ng Panginoon, sumampalataya ka ba dahil nakita mo ako? Mas mapalad yung sumampalataya kahit hindi ako nakita. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Panginoon Kristo, na Panginoon niya at Diyos, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, mas mapalad tayo kaysa kay Tomas. Yan ang unang issue ng ang ating Panginoon Kristo ay nangangaral dito sa John chapter 6. Pangalawang issue ay ito. Sa John chapter 6 verse 51, sa second part niya, sabi doon, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito, at ang tinapay na ito ay ang aking katawan na ibinibigay sa inyo. Mas matindi pa sa mga susunod na verse kasi sabi niya, iinumin niyo pa yung aking dugo. Kaya nagkaroon ng pagtatalo-talo, nagkagulo lahat ng tao. Sabi, kakainin ba natin ang kanyang katawan? Iinumin ba natin ang kanyang dugo? Di ba para silang mga cannibals, kakain ng fresh na laman at fresh na dugo? Pero hindi yun ang pinararating ng Panginoon sa kanila. Tinake nila yon na literal. Maging yung ibang mga alagad na sumusunod po sa kanya, ganun din ang nangyari sa verse 68. At sabi doon, may mga alagad din tumalikod po sa ating Panginoon Kristo dahil natisod sila sa ganung pananalita. Kasi ang problema ng Panginoon, paano nyo matatanggap yung kahulugan ng aking kamatayan sa krus, yung pagkabubo ng aking banal na dugo sa krus, na ipanliligtas sa buong sanlibutan, kung hindi nyo nga matanggap na ako ay galing sa langit. Yan. Kasi ang unang-unang dapat tanggapin ng tao tungkol sa Panginoon Kristo na siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi kung hindi niya ito tatanggapin, hindi po nila mararanasan at mararamdaman at hindi nila kikilanlin na ang kaligtasan ginawa ng Panginoon Kristo ay sapat na para matubos tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At maging sa future judgment, kasama po yun. Unless natanggapin po na ang Panginoon Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Bakit ho? Kasi hindi ho pwedeng iligtas ng tao ang kanyang sarili. Ang sabi sa Bible, walang taong hindi nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. Paano natin ililigtas ang ating sarili kung tayo mismo nagkasala? Ang sabi po doon sa Psalms chapter 39, ang sabi ni David, ipinanganak pa lang, ipinaglilihi pa lang, taglay-taglay na niya ang kahinaan at kasalanan ni Eva at ni Adan. Paano tayo magiging ligtas sa pamamagitan ng tao ring na may kasalanan? Kaya ang kapanganakan ng Panginoon Kristo ay sa pamamagitan ng misteryo at hiwaga. Ano yon? Nabuntis si Maria nang hindi nakikipagtalik sa kahit kanino paman. Inilagay ng Diyos, ang sabi sa Hebrew chapter 5, yung katawan na yon, yung sanggol na yon sa tiyan ni Maria
Pagkatapos, yung kanyang anak po ay inilagay doon sa katawan na yun. Yun ho yung talagang laman ng pagpakatawan tao ng Panginoon. Kaya ho yung isinilang ni Maria ay walang kasalanan. Perfect. Sapat na handog sa Panginoon. Banal. Para matubos ang buong sangkatauhan. Yun ho ang proseso ng kapagliligtas ng Panginoon na hindi matanggap ng lahat ng tao. Sabi ng Panginoon, paano mo tatanggapin yung kamatayang gagawin ko sa krus na panligtas sa inyo? Hindi nyo nga matanggap na ang Ama ay nagbigay sa akin ng katawan upang makapagkatawang tao ako dito sa lupa. Ang misteryo po sa Bible ay dapat tinatanggap natin. At kung minsan ang misteryong ito ay hindi kayang ipaliwanag ng ating puso at isipan because it goes beyond our understanding. Ang sabi po sa Isaiah chapter 55, ang isipan nyo ay hindi ko isipan, ang pamamaraan nyo ay hindi ko pamamaraan. Kaya po, dapat tanggapin natin ang mga hiwaga ng Panginoon sa ating pananampalataya. Ito po ang pagtitiwala at tunay na pananampalataya sa Diyos. At sabi sa Hebrew chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay pagtitiwala sa mga mangyayari, ang mga inaasahan, at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. That's faith. Yung mga mangyayari na hindi natin inaasahan na pwede mangyari at gawin ng Diyos, that's faith. Yung mga bagay na nangyari at mangyayari patungkol sa mga bagay na hindi nakikita, that's faith. Naniniwala tayo may anghel kahit hindi natin nakikita. Naniniwala tayo sa Diyos kahit hindi natin nakikita, that's faith. At ang sabi sa verse 2, pakinggan po ninyo. Ang sabi pa, kinalulugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Ibig sabihin, dapat ho tayo mga Kristiyano nabubuhay tayo sa pananampalataya sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Yun ho kasi ang pananampalataya. Diyos lamang ang may kakayanang magpaliwanag at magpaunawa po sa atin. At sa pamamagitan ng pananampalataya, kikilos tayo. Sa pamamagitan nito ay sumusunod tayo sa mga bagay na kung minsan hindi natin naiintindihan. Medyo pahirap po yun, ano? Yun yung hindi nila matanggap. Kung minsan ho, sa pagsunod sa Panginoon, hindi natin kailangang maintindihan lahat ng bagay patungkol sa kanila, sa Kanya. Ang kailangan lang, sumunod tayo sa liwanag ng Kanyang mga salita at kautusan. And that is faith. Kailangan tayong sumunod sa Kanyang mga utos na kung minsan ay parang magiging kalugihan sa atin. Halimbawa ho, may mga taong naging Kristiyano, ang buhay nila, nabubuhay sila sa sugal, nabubuhay sila sa masasamang trabaho, ang hanap buhay nila, masama, hindi kalooban ng Diyos. Ang problema, nakilala na nila ang Panginoon. Dito, laki ng kita nila. Pag sinunod nila ang Panginoon, bibitawan nila yung malaking kita na yon. Yan. Kailangan ho nating gumawa ng desisyon na siyang magiging katibayan ng ating pananampalataya. Na kung minsan, katulad ni Apostol Pablo, inaari nating kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan lamang natin si Kristo. Dito po sa ating church, blessed po tayo. Marami ang nag-offer ng malalaking halaga, naghandog, nag-alay, nag-donate sa loob ng church. Yun ho ay bunga ng pananampalataya. Dahil hindi ito inihahandog sa tao. Hindi ito inihahandog sa simbahan. Inihahandog po ito sa Panginoon. At ang lahat ng kaloob na para sa Panginoon ay nagiging pagpapala at gagantimpalaan ng ating Diyos. Si Abraham, naalala niyo si Abraham. Iniwan ni Abraham yung kanyang magandang buhay. Napakaganda ng kanyang lupain, nananagana. Pero sabi ng Panginoon, iwan niyo yan. Maglalakbay kayo, aalis kayo, dadalhin ko kayo sa lupaing pangako.
Yung lupay na yon, hindi niya alam kung saan yon. Yung lupay na yon, hindi niya alam kung ano itsura nun. Pero naglakbay siya kasama ang kanyang buong pamilya dahil sinabi ng Diyos. And that is faith. At kung minsan, ang pananampalataya ay paggawa ng mga bagay na hindi mo naiintindihan. Sa isang worship, sa isang church po natin sa Cabanatuan habang pinagagawa yung Riverside United Methodist Church. One Sunday po may lumapit po sa akin. Isang miyembro po natin, tindera lang sa palengke. Mahirap lang po siya. Lumapit po sa akin at pagkatapos ay inabot sa akin isang makapal na sobre. Sabi niya, Pastor, inipong ko po ito ng 5 buwan. Nais ko pong i-donate sa church para makatulong po ako kahit konti sa pagpapatayo ng ating kapilya. Naku, nagulat ako kasi alam kong hindi to may kaya, nangangailangan to. Kaya po sabi ko, naku, maraming salamat po, pero siguro mas kailangan niyo po ito ngayong panahon ito. Ba, nagalit po sa akin. Sabi niya, Pastor, sabi mo sa amin, kapag nagkaloob kami, lalo kami pagpapalain ng Panginoon. Kapag nagkaloob kami, ito'y dagdag na lista sa amin sa kalangitan. Ba't pipigilin mo kami magkaloob? Napahiya po ako, oo nga, sige po, dali natin sa Panginoon. Pasalamat natin sa Diyos at pagpalain kayo ng Panginoon. Nung bago-bago po akong pastor, hindi ako tumatanggap ng mga love gift. Sinusoli ko po yung mga love gift. May isang pastor na nagsabi sa akin, huwag mong sinusoli ang mga love gift sa'yo. Kapag isinoli mo ang love gift sa'yo, pinipigilan mo ang Diyos na pagpalain yung mga tao. Nagulat po ako. Kasi pagpapalain ng Diyos ang mga taong nagbibigay sa kanyang mga lingkod. At kapag hindi mo tinanggap yung pinagkaloob nila, kahit gaano kaliit yan o gaano kalaki yan, pinipigil mo yung pagpapala na ibubukas ng Panginoon sa buhay nila. Genesis chapter 12 verse 3. Sino mang magpala sa iyo ay pagpapalain ko. Ayan po. Nabago yung pananaw ko sa buhay, nabago yung pagtingin ko. Na hindi lamang pala dito sa mga bagay ng mundo ito, yung mga material na handog. Yung mga material na handog pala ay instrumento upang mas papasaya, mapaligaya ang ating Diyos. Proverbs chapter 3 verse 9, ang sabi doon, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong tinatangkilik. Lahat ng meron tayo ay isang paraan upang maparangalan natin ng Panginoon at pwede natin gamitin yan para sa Diyos. Yan po. Yan ay bunga ng pananampalataya. Kaya po, sa atin po, sumusunod tayo kung minsan kahit hindi natin naiintindihan. Ang tawag po ng mga Pilipino dyan ay bahala na. Nung nalaman ko, yung word palang bahala na, galing sa salitang bathala na. Ang katumbas po nun ay bahala na ang Diyos. Lord, ikaw na po. Ikaw na may hawak. Ikaw na ang masunod. Gumawa ka, Lord. Pinapayagan na kitang makialam sa buhay ko. Kahit hindi ko naiintindihan, susunod po ako, Panginoon. Iiwan ko itong mga bagay nito. Makasunod lang sa'yo. Kahit sayang yung kita ko, kahit sayang itong mga material na to, kahit sayang itong mga barkada kong ito, iiwan ko sila para masunod kita. And that's faith. Yun po ang pananampalataya. Kinakailangan po natin tanggapin ang mga bagay kahit hindi natin nauunawaan upang maranasan natin ang mas malaking dating ng pagpapala. Why po? Kasi meron pong isinunod ng Panginoon na mas malaking pagpapala na nakaprepare sa lahat ng mga maniniwala at tatanggap at kakain ng kanyang dugo at laman. Ano po yun? Ikatlo po ay yung resurrection of new life. Ang sabi po sa verse 54 ng chapter 6 ng John, ang kumakain ng aking laman at ang umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Praise the Lord. Meron kang kumpiyansa na once na tinanggap mo yung kahulugan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang paghuhugas niya ng dugo sa lahat ng tatanggap sa Kanya, meron tayong katiyakan na ang kamatayang ito ay hindi magiging hadlang sa ating kaligtasan. Bakit po? Bubuhayin niya tayo sa huling araw. Yung resurrection ng new life. Hindi na itong katawan na ito. Magkakaroon tayo ng espiritual na katawan na hindi nasusugatan, espiritual na katawan na walang tigyawat, walang sugat, walang pekas, espiritual na katawan na yung kamay mong naputol, maibabalik, yung espiritual mong katawan na lahat ng kulang sa katawan mo
ay makukumpleto sa harapan ng Diyos at magiging perpekto tayo. Isang bagay na ipinangako ng Panginoon sa lahat ng magtitiwala sa gagawin niyang pagliligtas sa krus, sa Kalbaryo po. Let's see beyond this life. And beyond this life is the life after death. Ang resurrection ng buhay na walang hanggan na ipinapangako ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng sasampalataya, tatanggap sa kanyang katawan at dugo na inilaayalay niya sa krus ng Kalbaryo. At yung pang-apat na bunga po nito at dapat maging manifestation na to na isang issue sa buhay ng mga Kristiyano ay ito. To eat His flesh and drink His blood is to live in and for Christ. Ulitin ko po. To eat His flesh and to drink His blood is to live in and for Christ. Ang kumain ng katawan at uminom ng dugo ng Panginoong Jesucristo ay ang mabuhay kay at para kay Kristo. Yun ho ang dapat makita sa ating mga buhay. Kung tinanggap na natin yung kaligtasan, tinanggap natin yung bunga ng kamatayan ng Panginoon Jesucristo sa krus, ang pagkabubo ng kanyang banal na dugo, magsisimula tayo sa isang bagong buhay. Ang sabi po sa verse 56 and 57, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Ang buhay ng Ama, buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa Kanya, gayon din naman kayo. Ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ang purpose ngayon ng ating buhay ay si Kristo. Lahat ng iyong ginagawa dapat ay para kay Kristo. Lahat ng iyong pangarap dapat nakaalay kay Kristo. Sapagkat ang lahat ng tumanggap ng pagkamatay at pagkabubo ng krus ni Kristo sa Kalbaryo, sa krus, mabubuhay sa piling, sa presensya ng ating Panginoon. Diyan na natutupad yung sinabi niya na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Bakit po? Kasi nabubuhay na siya sa loob natin. At kung si Kristo ay nasa loob natin, kahit saan tayo magsuot, ano man ang suungin nating pagsubok at problema, lalagpasan po natin yan. Sapagkat siya'y nabubuhay sa atin. At tayo ay nabubuhay para sa Kanya. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Lumakad tayo sa mga bagay na kung minsan ay hindi natin nauunawaan. Magtiwala po tayo sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ginagawa niya. Kahit hindi maganda yung nangyayari sa ating sitwasyon, gagawin niya itong maganda. Dahil tayo ay nananahan sa Kanya. Everything works together for good for those who love God. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ito ang ibig sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang mga pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan, inyong mga ubasan. Dahil dito'y sasabihin ng lahat ng bansa na kayo'y mapalad, sapagkat napakainam manirahan sa inyong lupain. Sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog, ikapo pasasalamat sa Panginoon. Give
sandali pong ito, sama-sama po nating likumin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako. At sama-sama po nating italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Banal at dakila naming Diyos na siyang may-ari ng aming mga buhay at patuloy na nagkakaloob ng lahat ng aming mga pangangailangan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito na kami po ay makapagbalik ng aming mga tinatangkilik mula sa iyo. Maraming salamat, dakilang Diyos, sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan na magkaloob ng naaayon sa iyong banal na kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang mga handog na ito at maging kagamit-gamit sa ikalalago ng Obando Central United Methodist Church. Marami pong salamat, mahal naming Ama, sa iyong mga anak na hindi po nagsasawang nagkakaloob. Naniniwala ako, O Diyos, na patuloy na ibabalik mo sa bawat isa ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen at amen. ang siyang sundin, puti ka po na ugisin, ayon sa hiling mo ay gawin, handa akong iyong baguhin. Kalooban mo nawa'y gawin, ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ika'y hihintin. Kalooban mo'y siya kong sundin, ako'y tulungan ang dalangin. Kapangyarihan ay iyo rin, ipunin mo ang pagalingin. Sundin mo ang iyong kalooban, ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan, tanging sa akin dumarahan. Kayo po ay aking inaanyayahang dumulog sa panalangin sa ating Panginoon. Patuloy po nating ilapit sa Kanya ang lahat ng ating mga pasanin, alalahanin at mga problema. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na tumawag sa amin, nagpatawad at nanahan sa aming mga buhay. Kami po ay sama-samang dumudulog sa iyong banal na harapan, sa iyong luklukan ng awa at biyaya na nananambahan at pinagkakatiwala ang aming mga buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin. O Diyos, aming itinataas sa iyong banal na harapan ang lahat ng kasama sa pananambahang ito at buong kapatiran ng OCUMC members, council officers sa pangunguna po ni Tito Ray Sakdalan. Gayon din po aming itinataas sa iyo sina D.S. Glenn Minjola, Bishop Torio, Bishop Juan, Bishop Seri. Patuloy mong ipadama ang iyong kalinga, pag-ibig at maranasan ang iyong paglingap at masaganang biyaya. Dakila naming Diyos, inilalapit po namin ngayon
ang aming mga kapatid na may mga karamdaman, dumaraan ngayon sa may bibigat na pagsubok, lalo na sila na naapektuhan ng coronavirus, sila na nasa kanilang tahanan o nasa ospital. Hipuin mo po sila ng iyong mapagpalang kamay at dumaloy ang kagalingang dulot ng pagkabubo ng dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Gayon din, ingatan at protektahan mo po ang kanilang pamilya na nag-aalaga at tumitingin sa kanila at nagkakaloob ng kanilang mga pangangailangan. Iba yung lakas at pagpapalang iyo pong ipagkaloob sa kanila. Panginoon, dalangin namin ang mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, mga nagtatrabaho roon at naninirahan. Ingatan mo po sila, patuloy na bigyan ng kaaliwan, ng pag-asa, i-provide mo po ang lahat ng kanilang pangangailangan at patuloy na ilayo po sa anumang uri ng karamdaman. Hayaang masumpungan po nila ang proteksyon sa lugar na kanilang kinaroroonan, manatili sa iyong kalinga at pagliligtas. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming pong bayan, ang bansang Pilipinas sa pangunguna ng aming Pangulo Rodrigo Duterte. Patuloy mo siyang ingatan at gabayan sa mga desisyong gagawin niya tungo sa pag-unlad at pagkalinga sa aming bansa. Gayon din sa aming mga senador, ang buong Kongreso at hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan. Sa aming bayan ng Obando, si Mayor Edwin, at sa bawat barangay, Panginoon, ng Obando. At salamat, Panginoon, sa vaccine. Dalangin po namin, O Diyos, na maging instrumento ito upang malabanan ng lumalaganap na coronavirus at magbigay ng lalong kalusugan at proteksyon sa lahat ng tatanggap nito. O Diyos, dinadalangin din po namin sa iyo ang amin pong mga frontliners. Mahal naming Ama, proteksyonan mo po sila, ilayo mo po sila sa anumang uri ng kapahamakan, lalo't higit, Panginoon, sa lumalaganap na coronavirus, maging sa bagong variant, Panginoon, ng Delta variant. O Diyos, at ang bawat isa po sa amin na patuloy na nananangan sa iyo, mahal naming Ama, proteksyonan mo po kami, ilayo mo po kami sa mapanganib na variant na ito, sa mapaganib na virus na ito, O Diyos, sampu ng aming buong sambahayan. Patuloy mo po nawa kaming pagpalain sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay at patuloy na maranasan, O Diyos, ang paglingap mo. Mahal naming Ama, sa buong isang linggo pong ito, patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Sila natutungo sa kanilang mga pinagtatrabahuhan o saan man sila tutungo at sila na maiiwan sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo po ang aming pinagkukunang yaman at ang aming kalusugan. O Diyos, ilayo mo po kami sa mga pagkakasakit at sakuna. Sa iyo, inaalay po namin ang pinakamataas na pagpupuri at pagpapasalamat at ang aming buong pusong pagtitiwala sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa pag-iingat at pagsama sa amin sa pagsamba at pagpupuri namin sa iyo. Naway kaluguran mo, Panginoon, ang gawain pong ito. At sa aming pagpapatuloy sa aming mga buhay, igawad mo po sa amin ang iyong masaganang bendisyon na patuloy naming maranasan bilang aming Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga, ang tugon sa lahat ng aming mga panalangin, dagdag ang masaganang pagpapala sa lahat ng aming mga pangangailangan, na ang kapakinabangan ng pagkabubo ng banal na dugo ng aming Panginoon Jesucristo na siyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo ay mas maranasan namin at patuloy naming tanggapin, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang gabay ng banal na Espiritu, ang kanyang dulot na kaaliwan sa panahong ito ng mga pagsubok, ang kalakasan at pag-asang kanyang pinagkakaloob, ang siyang sumapuso, sumabuhay po naming lahat. Sama-sama nating tanggapin ang kasaganaan ng pagpapala ng ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, ni Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas, ang pakikipisan ng banal na Espiritu
Sumakaniya ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magandang araw po! Mag-uumpisa na po muli ang ating UMC Doc Downloading Batch 2. Ito po ay sa darating na September 19 at dahil tayo po ay nasa pandemic pa rin, ito po ay gagawin natin via Zoom. Okay, safe na safe po ito. Inaanyayahan po natin ang lahat ng organizations, officers na magpalista para po sa ating gawain na ito. Ito rin po ay open din para sa lahat na gustong sumali. Bukas na rin po ang ating enrollment para dito. Maaari po kayo magsabi sa inyong mga organization presidents or pwede rin po kayo mag-inquire kay Ate MG Sanuat kung kayo man po ay may mga katanungan. Ayan, ang ating po enrollment ay hanggang September 5 na lamang po. Kaya tayo po ay magpadali at magpalista na. Okay? God bless po! Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!